Kumusta mga ka-DC? Grabe, nababasa ko po ang mga comment nyo. Salamat po sa mga silent listeners natin. Paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Ji Chang-wook ng Backstreet Rookie nga ang sinample ko. Marami pa siyang K-drama series na dinab ko. Abangan nyo sa mga susunod na araw ha. Oh, balik naman ulit tayo sa K-drama at ang gwapong Korean actor na ito ang isasample ko. Sample hindi ako makapaniwala. Ikaw nga ang babaeng nagpapanggap. Sabi ko na nga ba ikaw yon? Napanood nyo ba ang K-drama na ito? I-comment nyo nga kung anong title at kung sino ang Korean actor na to. Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. O ngayon, simulan na natin ang kwento! Hi ma'am, I'm Ronora. Kumusta? Medyo famous na daw ako but still, nagpakilala pa rin ako ha. Your cousin Minerva sa side ng mother mo, remember her? Siyang nag-refer sa akin. Nako, pasensya na late ako. Galing pa ako sa isang client. Walang problema. Tuloy ka, Ronora. Grabe, ang bongga pala ng bahay mo. Siguradong ilang milyon ang halaga nito. Medyo lang. Ilang weeks pa lang kami dito. Thank you Have a seat. Magpapahanda muna ako ng snacks natin. Ay, no need. Medyo busog pa ako. Yung client ko kasi big time. Kaya sa fine dining kami nag-meeting. Her treat. Kung okay lang, drinks na lang. If you have red wine, much better. Alam mo na, good for the heart. Pagtalikod ng bagong kakilalang si Olivia, nagsuot na si Ronora ng gloves at marahan niyang inilabas sa mga paninda mula sa leather case na dala niya. Hindi maikakailang matagal na siya sa ganitong industriya sa paraan kung paano niya ilatag ang mga produktong dala. Maingat niyang ipinatong ang mga ito sa kulay pulang telang inilatag niya sa center table. Una muna ang mga nagkikintabang alahas, pagkatapos ang mga branded bags naman. Bago pa man dumating si Ronora, nasabihan na si Olivia ng pinsan niya na legit ang mga paninda nito at dekalibre kaya halos lahat ng mayayaman sa kanilang lugar. Siya agad ang takbuhan tuwing mamimili rin ng mga alahas at bag. Hindi man niya hilig ang ganito kamamahal na gamit, ngunit alam niyang maganda rin itong investment dahil habang tumatagal, tumataas din ang halaga sa merkado lalo na kung maingat ka sa paggamit ng mga ito. O ayan, medyo marami akong dinala para marami rin kayong pagpilian, ma'am. Ang totoo niyan, Ronora, hindi ako marunong sa mga ganito. Kaya kung sakali, ito pa lang ang unang magiging koleksyon ko. Saan ba ako dapat magsimula? Dahil elegante ka, mas okay sa ang white gold, ma'am. No need for yellow gold para ipagsigawan na rich and famous ka. Grabe naman sa rich and famous. Pero ganun pala yun. Sa bagay, sakto, I have a watch na white gold din. At least may katerno na if ever. Perfect, ma'am. Sa aura mo, bagay sa'yo yung timeless pieces tulad nito. Hindi masyadong loud pero unang tingin pa lang, malakas na ang dating. Ooh, I like that. Teka, gusto ko ang isang to. This comes as a set, tama? Yes, ma'am. Patingin nga ng iba pang set. Wow, maganda rin ang isang to Bigyan mo ako niyan at nito rin. Then, pwede bang ikaw na ang pumili ng last set for me? Sa sobrang tuwa ni Olivia sa mga nakikitang mga alahas at bag sa harap niya, hindi niya namalaya na naparami na pala siya ng mga napili. Sa galing magsalita at magbenta ni Ronora, halos hindi makatanggi ang ginang sa bawat alok nito. Hindi nagkamali ang pinsan niyang si Minerva na siguradong maaaliw at mawiwili siya pag nasa harap na niya ang mga produkto. Nang matapos ang transaksyon, agad na ring umuwi si Ronora para ipagmalaki sa asawa ang bagong kliyente at kung gaano ito kagalante.
Asawa ko, dali, pumasok ka na. May kukwento ako sa'yo. Oo, eto na nga. Medyo napagod ako sa trabaho kanina eh. Ano ba yun? Naalala mo? Kaninang umaga sabi ko sa'yo may nag-refer sa akin sa bagong kliyente. Sa sobrang bilib niya sa akin at dahil first-timer din kasi, ang dami niyang binili. Take note, yung alahas na kinuha, puro mga set pa ha. Actually, medyo wala siyang taste kasi nga baguhan. Kaya tinulungan ko na lang pumili. Ikaw talaga. Minsan mahangin ka rin asawa ko eh, no? Sa totoo lang naman ako, no? Palibasa wala ka talagang bilib sa akin eh. Che, Joke lang, to naman. Teka, bakit hindi mo na lang ako ilibre? Total, nakarami ka na pala ng benta kanina. wait, tama bang narinig ko? Nakabenta si Mami? Mami, remember, nag-promise ka ng rubber shoes sa akin ha, pag nakabenta ka. Walang nagawa si Ronora sa hirit ng mag-ama niya kaya pinagbihis niya na ang mga ito para mag-celebrate sa labas. Dahil paggabi na, sa pinakamalapit na mall na lang sila nagpunta para doon na rin kumain at mamili. Puwis ito ah. Mami, ayaw yata ako pagbenta ng tamad na yan. Hoy miss, bakit ayaw mo pagbentahan ng anak ko? Mukha ba kaming walang pambayad? Naku, hindi naman po ma'am. Wala na pong kasing available na size ni ma'am sa style na gusto niya. Kung gusto niya po, ano? Ayan oh, same size ko yung display. Anong walang available ka dyan? Tatanga-tanga. No wonder sales lady ka lang. Yun naman pala eh. Sakto sa kanya yung display oh. Yan na lang kung walang stock. Naku, I'm so sorry po ma'am. Display po kasi to kaya hindi po for sale. Isa lang po to bawat store kaya not for sale po talaga. New stock policy po kami palagi for customers. May katamaran ka rin eh, no? O baka naman meron pa sa loob, tamad ka lang maghanap. Kahit magkano pa yan at isa lang sa bawat store, kaya kong bayaran yan. Kasama ka pa. Kaya bumalik ka sa loob at huwag kang lalabas na hindi dalang order ng anak ko. Huwag ka na mga twiran ha. Isang email ko lang sa kumpanya nyo ng complaint ko, siguradong tanggal kang tamad ka. Namumuuna ang luha ng sales lady nang tumalikod dahil sa masasakit na sinabi ni Ronora. Samantala, nang makita ng store manager ang komosyon, agad itong sumunod sa stockroom sa sales lady upang tulungan ito. Si Ronora naman, pasimpleng sinilip ang presyo ng sapatos ngunit nang makita niya ito, agad siyang nanlamig. Subalit dahil napasubo na, pinanindigan niya na ito para hindi mapahiya. Para sa kanya, sandali lang niyang mababawi ang gagastusin pag muli siyang nakabenta. Kinabukasan, Hoy tanda, si Ma'am Olivia. Wala pa po siya ma'am. Susunduin daw po ang anak niya kaya siguradong mamaya pa makakabalik si Ma'am Olivia. Okay lang, willing to wait ako. Sige po. agad nang tumalikod ang matandang kasambahay ng mansyon matapos ang usapan para bumalik sa kusina. Subalit laking gulat niya nang hablutin nito ang kanyang damit mula sa likuran. Napalingon siya dito nang magtama ang kanilang paningin. Kitang-kita ni Manang Kundesa kung gaano katalim ang tingin ng bisita sa kanya. Bakit po? Bastos ka rin eh, no? Sabi ko, willing to wait ako. Pero hindi dito sa labas. Nakita mo ba kung gaano kainit? Ay, akala ko po dyan kayo maghihintay, ma'am. Ay, tonta. Sino ba naman na maghihintay sa labas sa ganito katirik na araw? Papasukin mo ko kung ayaw mong isumbong kita kay Ma'am Olivia. Ay, naku. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po naisip yun. Sige po, halik kayo. Pasok po kayo sa loob. Yan, ganyan nga. Gusto mo pa yung pinagbabantaan kang isusumbong eh. Mabait lang siguro talaga si Ma'am Olivia kaya pinagtsatsagaan ka matanda ka eh. Kung ako yon, baka matagal na kitang pinauwi sa probinsya. Sa kabila ng mga sinabi ni Ronora, pinili na lang ng kasambahay na manahimik at ihatid to sa sala kahit pa nainsulto ang pagkatao niya. Maya-maya pa, Kumusta, Ma'am Olivia? Oh, you're here, Ronora. Did I miss an appointment? Wala kasi ako maalala na may usapan tayo today. Nako, ma'am, hindi po. Kusa lang po akong bumisita ngayon dahil kasama na kayo sa super VIP clients ko. May ipapakita po ako sa inyo. walang sabi-sabi na agad naglatag si Ronora ng pulang tela sa center table at bagamat nagmamadali, maingat pa rin niyang inilabas isa-isang bagong koleksyon ng mga alahas na nakuha niya kinaumagahan mula sa supplier niya. Iniaalok niya lang ang ganitong koleksyon sa mga kliyente niyang alam niyang milyonaryo at may kakayahang bumili at magbayad ng walang pagdadalawang isip.
Kailangan niyang mabawi ang ginastos sa kanyang mag-ama kinagabihan, kaya sinasamantala niya ang pagkakataon para muling makabenta ng malaki. Unang pagkikita pa lang nila ni Olivia nung nakaraan, alam na agad niyang madali itong mauto kaya ito rin ang agad niyang binalikan para alukin. At hindi nga siya nagkamali. This is so nice, Ronora. Kaya lang feeling ko, hindi bagay sa akin. Hindi na ako attracted sa yellow gold mula nung bumili ako ng white gold sa'yo kahapon. Nako, ma'am. Sinadya ko talagang yellow gold ang dalin ngayon para may options ka sa mga collections mo. Siyempre, may binabagay na damit ang white gold at meron din ang yellow gold, tama? Kaya dapat, always ready ang jewelry collection mo depende sa kulay din ng suot mo. Sandaling napaisip si Olivia ngunit agad din siyang ngumiti nang maisip na may punto nga si Ronora. Matapos nitong makapili ng 2 set ng yellow gold na alahas, kusang isinabit naman ni Ronora ang isang branded na shoulder bag sa balikat nito at sinabi kung gaano ito kabagay sa ginang lalo sa suot nitong dress ngayon. Saktong nakaharap ito sa malaking antigong salamin na nakasabit sa pader ng mansyon, kaya binola niya ito ng husto para makumbinsing bilhin din ang bag. Look, ma'am, one of a kind yan at limited edition. 10 lang ang manufactured worldwide ng bag na yan, kaya kung sa'yo mapupunta, one of a kind ka rin syempre. Imagine ha, 10 lang kayo na meron yan sa buong mundo, at dito sa Pilipinas, ikaw lang ang meron yan. Totoo ba? But, you know what? I have extensive collection na rin ng limited pieces. Yung binili ko sa'yo, hindi ko pa nga nagamit. Kaya, wag na muna siguro tong bag. Ay, ganun ba, ma'am? O sige po, kayong bahala. Marami pa namang next time. Ma'am, nakita niyo po ba yung... Ay, may bisita ka po pala. Hi po. Siya nga pala si Vanessa, ang unika iha ko. Anak, come here. Remember the jewelry sets that I showed you? Sa kanya ko yun binili. Wow, napakaganda mo, iha. Ilang taon ka na? 19 po. Really? Ka-age mo palang dalaga ko. College ka na rin, tama ba? Tumango lamang ang dalaga at nakangiti namang sinabi ni Olivia kung saan ito nag-aaral. Nagkataon na pareho pala ito ng pinapasukang kolehiyo ng anak niyang si Monica. Tingnan mo nga naman, schoolmate mo palang dalaga ko. Di bale, minsan isasama ko rin siya para makilala mo. I'm sure madali mo siyang makakapalagayan ng loob. Hindi mo na itatanong, tulad ko, sikat din ang anak kong yon. Member kasi siya ng pep squad nyo sa school kasi nga sobrang ganda tulad ko. At sexy rin syempre. Kanino pa ba magmamana? Madalas nga siyang kunin na modelo at minsan sumasali rin sa mga beauty pageant. Grabe nga, dahil sikat siya, ang daming umaaligid na kung sino-sino para lang makipagkaibigan sa kanya. Kaya for sure, magiging ka-close mo rin siya, iha. Well, that's good. Bago pa lang si Vanessa sa school nila. Ayan anak ha, may magiging kaibigan ka na pala doon. Sige po tita, thank you. Wow, nice bag mom. Binili mo rin po ito? Hindi anak, madami pa kasi akong bag. Feeling ko rin medyo matanda na ako para sa ganitong style. Tingin ko mas bagay ito sa younger generations. Mukha ka naman pong bata ma'am, pero agree ako na mas bata nga siguro makaka-appreciate ng ganitong style. Teka, halika nga Vanessa, isukat mo, dali. Ayaw man niya, hindi na rin nakatanggihan dalaga nang isabit ito ni Ronora sa balikat niya. Sa ngiting sumilay sa labi ni Vanessa na hindi nakataka sa paningin ni Ronora, agad niyang sinamantala yun para kumbinsihin ang mag-ina. Wow, looks better on you anak. If you want, I can buy it for you. Ayoko po, ma'am. Marami pa po akong bag. Tsaka for sure, mahal to, lalo para sa edad ko. I don't think I deserve this. Iha, this is a limited edition. Tulad ng sinabi ko kanina sa ma'am mo, isa lang yan dito sa Pilipinas. At since dalaga ka na, take the opportunity para makapagsimula ka ng ganitong koleksyon. Siguradong angat na angat ka sa friends mo pag dala mo ito. Dapat marunong ka magdala ng sarili mo. Alam mo ba yung daughter ko? Takaw pansin lalo sa mga talent scout dahil marunong siya magdala ng damit at ng sarili niya. Nakakadagdag kasi sa confidence yung mga ginagamit natin, di ba? Isipin mo ha, sa bata mong yan, may luxury bag ka na ganito?
Tsaka, investment din ito. Tama ang sinabi niya, anak. I don't want you to miss this opportunity. Sige na, Ronora. I'll get it for her. Ma'am, wag na po. Sobrang mahal nito for me. Walang expensive basta para sa'yo, anak. Don't mind the price. Basta mangako kang you'll be responsible and you'll take care of it. Matapos maibalot ang mga nabentang paninda, walang pagsidla ng saya sa loob ni Ronora dahil sobra-sobra pa sa mga nagastos niya ang kinita niya sa mga napagbentahan ngayon. Sa sobrang bait ni Olivia, pinabaunan pa siya nito ng maliit na pabango mula sa koleksyon nito na hindi na nito nagagamit. Bilang pasasalamat sa pagkumbinsi nito sa dalaga niyang simula ng koleksyon ng mga bag, bilang investment na rin. Thanks for the surprise visit, Ronora. Hindi ko ma-explain yung tuwa ko nang makita ko si Vanessa na masaya. Mahihiyain lang yun pero alam kong gusto rin talaga niya yung bag. Medyo nasa adjustment period pa rin kasi siya ngayon dahil wala pa siyang ganong kakilala dito dahil halos kalilipat pa nga lang namin. I'm looking forward na makikilala nga niyang dalaga mo para naman magkaroon siya ng kaibigan sa school. Walang anuman po, ma'am. Always happy to help po. Tawagan niyo lang ako anytime pag may gusto kayong bilhin ulit or may gusto kayong ipahanap na luxury items. Marami akong supplier kaya madali lang yon para sa akin. Ay, wag mo na nga akong tinatawag na ma'am. Olivia or Mare na lang. Kung okay sa'yo. Ay, talaga ba? Nakakaya naman pero sige, Mare. O paano, mauna na ako. Next time magdadala ulit ako ng mga babagay din kay Vanessa para may pagpipilian siya. Okay lang ba, Mare? Oo naman, Mare. I'd love to. Papalabas na sana ng pinto si Ronora nang makasalubong niya ang matandang kasambahay na si Kondesa na tulak-tulak ang isang malaking kahon. Nakabuntot naman dito ang nakauniformeng delivery boy na may bitbit ding ilan pang mga kahon na sa pagkakabalot, halatang galing pa ng ibang bansa. Hindi pa man siya nakakalabas, narinig na niya ang usapan ng mag-amo. Ma'am Olivia, dumating na po pala ang mga package na padala ni Sir. Pinapasok ko na po dito para ma-check nyo na bago kayo umakyat sa kwarto, ma'am. Okay. Diyan na lang sa gilid, Manang. Wow, ang dami pala. I'm sure kasama na din dyan yung mga binilin ko sa kanyang bilin para sa'yo, Manang. Alika, dali. Buksan na natin to. Ay, salamat po, ma'am. Nag-abala pa po kayo. Ang bait talaga ni Sir. Parang ikaw din, ma'am. Mukhang regalo niya na sa inyo to dahil malapit na ang birthday mo. Tama ba, ma'am? Matapos ang mga narinig, doon palang tuluyang naglakad palayo sa pinto si Ronora na hindi maipintang mukha. Pakiramdam kasi niya, sinadyang iparinig sa kanya ni Olivia na may padala ang asawa nito galing sa ibang bansa para magyabang sa kanya. Kaya sa halip na umuwi, dala ang perang kinita. Dumiretso siya sa mall para mag-shopping para sa sarili. Katwiran niya, regalo niya ito sa sarili dahil sa pagsusumikap niyang makabenta. Habang nagpapahinga sa sala, nagulat si Ador nang dumating ang asawa na may bitbit sa kamay nito. Wala namang kaimik-imik si Ronora na inilaba sa mga laman ng shopping bag na dala niya at isa-isang inilapag sa mesa. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang bagong sapatos na maingat nitong inilabas sa kahon, sabay kuha ng cellphone at hinawakan sa magandang anggulo para kunan ng litrato. Sawa ko, ano yung mga dala mo? Paninda mo ba yan o pansarili mo lang? Di ba usapan natin mag-iipon muna tayo? Huwag ka nga maingay dyan. Wala ako sa mood. Pampalubag loob ko lang to. Malamang may nakita ka na naman kung kanino na ganyan kaya bigla ka namili, no? Sige nga, kaninong kumare mo na naman nakita yan? Siyempre, hindi ako magpapatalo. Ano ngayon kung may padala ang asawa niya galing abroad? Napakayabang. Talagang pinaririnig pa sa akin. As if naman maiinggit ako. Kala nung Olivia na yon? Padala lang naman ang asawa niya. Kala mo galing sa sarili niyang bulsa. Ikaw naman, baka naman hindi niya sinadya. Baka nagkataon lang na nandun ka nung dumating ang mga padala. Alam mo asawa ko, hindi tamang palagi mo ikinukumparang meron ng iba sa kung anong meron ka. Kaya mo na yun. Teka, sa tono ng pananalita mo parang inggitera pa ako Ang layo ng agwat ko sa kanya, Ador. Para sabihin ko sa'yo, kala mo naman bagay sa kanya yung mga binili niyang alahas. Inutuko lang naman siya.
Kahit magsuot siya nun, wala siyang kaklas-klas. Tumayo ka nga dyan. Ikaw din kasi. Ikaw ang lalaki, dapat ikaw ang mas nagtatrabaho sa atin. Kaso, ako pa ang gumagasto sa'yo. Natigilan si Ador sa sinabi ni Ronora. Ramdam niyang siya na naman ang pinagbalingan ng init ng ulo ng asawa. Sinubukan niyang pakalmahin ng misis, ngunit mas lalo lang itong nairita kaya nauwi sa pagtatalo ang usapan nila. Madalas ganitong sitwasyon nilang mag-asawa lalo na pag napagsasabihan niya ito. Pilit niya mang sanayin ang sarili sa ugali ni Ronora, ngunit minsan, hindi pa rin niya maiwasan na patulan nito lalo pag hindi niya maatim ang mga kayabangan na lumalabas sa bibig nito. Hindi tuloy mawala sa isip niya na kung wala silang anak, malamang matagal na rin niya itong iniwan. Napapalakas na ang pagtatalo nila nang biglang bumaba ang anak nilang si Monica. Pareho silang natigilan ng marinig ang boses nito. Subalit hindi pala ang pagtatalo nilang dahilan ng pagbaba nito. Mami, totoo ba? Ikaw pa nagsabi sa babaeng to na maging friends kami? Ayaw tuloy akong tantanan sa school. My God, di pa nakontento. Ito chinata ko with matching friend request pa. As if close kami. Teka, sino ba yan? Ayan tingnan mo. Nagtatype pa rin ng message para sa akin. Nang itapat ni Monica sa kanyang screen ng cellphone nito, doon niya nakita ang pangalan at litrato ng anak ni Olivia na si Vanessa. Doon pa lang niya naalala na binanggit nga niya sa dalaga na ipapakilala niya ito sa anak na si Monica. Nabanggit nga kita sa kanya, anak. Nung makita ko kasi may pagka-weirdo at mukhang walang kaibigan. Kaya sabi ko, kaibiganin ka. Paanong umaligid sa school? Talagang weird, Mami. Imagine lumapit sa akin pero ayaw naman magsalita. Tinanong ko kung bakit pero hindi maibuka ang bibig. Nakatulala lang sa akin. Tapos nung papauwi ako, ayan, nagchat na sa akin. Kesyo shy type daw siya. Tsaka niya lang daw binanggit na nakilala ka nga daw niya. The nerve! Bakit kasi binanggit mo pa ako sa kanya, Mami? Hindi ko siya ka-level. Mamaya kung ano pa yung iniisip niya. Kalma, anak. Okay lang yon. Kahit ganun, mukha namang mabait si Vanessa. Kumpara sa mga kaibigan mong kanal, mas okay naman ang estado ni Vanessa, anak. Imagine, pag naging kaklose mo yan, mayaman sila. Take note milyonarya. Malamang madali mong mauuto yan para ilibre ka. Ganun level talaga, Mami? Parang nagmukha naman akong cheap nun. Alam kong hindi kayo magka-level, pero pwede mo siyang gamitin, anak. Pag naging friends kayo, bentahan mo palagi ng mga paninda ko. Tuwing makakabenta ka sa kanya, may komisyon ka sa akin. O, di ba? Magkakaroon ka ng sarili mong pera. Para pag may gusto kang bilhin, mabibili mo na on your own. Naman OMG. Eto, tignan mo. Hindi pa nga kami close, nag-i-invite na sa birthday niya. As if naman pupunta ako. Nang marinig ang sinabi ni Monica, agad nitong inagaw ang cellphone nito para siya mismo ang magbasa ng mensahe. Gusto nga nitong imbitahan ang dalaga niya sa papalapit na birthday nito. Dito naman nakakita ng oportunidad si Ronora para sa mga paninda niya. Sa isip niya, pagkakataon na niya para maipamukha kay Olivia na di hamak na mas mayaman siya rito at mas angat sa lahat ng bagay. Pagtiyagaan mo na muna, Monica. Isipin mo na lang na magandang oportunidad to para sa atin. What do you mean, Mami? Tatanggapin ko agad ang invitation niya? Ayoko nga. Hoy, ikaw, makinig ka muna, okay? Sabi nga nila, keep your friends close but keep your enemy closer. Kaya tsikay mo na yan para dalawa tayo magpapamukha sa mag-ina na yan na mas angat tayo sa kanila. At ipapaalala ko rin sa iyo na yung mga luho mo sa katawan, hindi yan easy money, no? Nabibili ko yan sa iyo dahil marunong akong magsakripisyo. Halos hindi makapaniwala si Monica sa naririnig sa ina. Ayaw man niya ngunit hindi naging maganda ang kutob niya rito. Gusto na sana niyang umalis para matapos ng usapan, subalit pinigilan siya nito. Teka, hindi pa ako tapos. Pag nagpunta ka sa birthday niya, magsama ka na rin ng iba pang mga kaibigan mo, ha? What? Paano kung ayaw naman nila? Hindi naman nila kilala yun, Mami. Sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo ang sinasabi ko. Sige na, sabihan mo na yung mga kaibigan mo. Mag-reply ka na rin dyan kay Vanessa. Sabihin mo, pupunta ka. Nakasimangot na sinunod ni Monica ang kanyang ina dahil alam niyang hindi siya mananalo rito. Si Ronora naman,
Wala ring pagsidla ng saya dahil nakatanggap din siya ng tawag mula kay Olivia para imbitahan siya sa birthday ni Vanessa. Nang dumating ang mismong araw ng kaarawan ni Vanessa, Finally, thank you sa pagpunta, Mare. Tuloy kayo. Wow, ito ba ang dalaga mong si Monica? Ayun si Vanessa sa gilid ng stage. Puntahan mo na habang hindi pa nagsisimula ang program. Sige po, tita. By the way, saan po ilalagay ang gift? Ano ka ba, anak? Much better kung personal mong iabot kay Vanessa. Mare, thank you sa pag-invite ha. Grabe, ang bilis ng panahon. Kailan lang nagkakilala ang mga anak natin pero sobrang close na agad nila. Hindi ba tama ako na mabilis sila magkakapalagayan ng loob? Kaya nga nung nag-update sa akin si Monica na nagkita na sila ni Vanessa for the first time sa school noon, natuwa talaga ako. Yeah, right. Thankful din ako na mabait si Monica dahil pinakisamahan niya agad si Vanessa. And look at them now. Sobrang close agad. Kaya thank you, Mare. At least ngayon, kampante ako na may kasama na palagi si Vanessa. Masyado kasi siyang mahiyain. ilang sandali pa, matapos ang kanilang kumustahan, tumuloy na rin ang dalawa sa loob ng venue. Kakaunti pa lang ang bisita dahil medyo maaga pa. Talagang inagahan ni Ronora ang punta nilang mag-ina nang sa ganon, mapansin ni Olivia kung gaano siya kabuting kaibigan. Sinabihan niya rin ang ibang kaibigan ni Monica na inimbitahan nito na magpahuli ng konti ng dating para masigurong sila nga ang mauuna sa mga ito. Kasunod naman nilang pumasok ang asawa niyang si Ador na palingalingalang sa paligid at walang kibo. Nang maihatid sila ni Olivia sa mesa kung saan sila nakapwesto, doon palang ipinakilala ni Ronora ang asawa sa bago niyang kumare. Ay, Mare, nakalimutan ko. Si Ador nga pala, asawa ko. Ang mister mo ba nandito rin ngayon? Hi, Ador. Nice to meet you. Naku, Mare, wala siya ngayon. Sa kasamaang palad, hindi siya makakapunta. Hindi kasi siya pinayagang mag-leave eh. Sayang, hindi ko patuloy siya magpapakilala sa inyo. But it's okay. He made sure naman na bawing-bawi siya sa anak namin. Look at the party. Lahat to siyang nagplano kahit malayo siya. Bilib nga ako kasi everything is running smoothly. Ay, nakakalungkot naman, wala siya. Pero ganun talaga, hindi natin kontrolado ang lahat. Buti na lang tong mister ko. Kahit gaano ka busy sa work niya, sinisigurong present siya sa lahat ng okasyon namin. Lalo sa mga milestone ni Monica. Katwiran namin, kahit hindi bongga ang mahalaga, kumpleto kami lagi as family. Hindi ba asawa ko? Asawa ko. Wow, ang swerte mo, Mare. Hindi man bulgar, ngunit ramdam ni Olivia ang pasimpleng pasaring ni Ronora. Subalit sa halip na patulan nito, hinayaan niya lang ito sa mga gusto pa nitong sabihin. Sa tuwing makakaramdam ng inis sa mga sinasabi nito, mas pinipili na lang ni Olivia ang ngumiti kahit pilit. Samantala, sa mismong party, pilit na pilit ang pagbati ni Monica kay Vanessa. Ikinukubli lang niya ang inis sa likod ng mga pekeng ngiti. Ni hindi niya magawang makipag-usap sa celebrant. Sa halip, mas pinili pa niyang kalikutin na lang ang cellphone o makipagtawanan sa mga kaibigang bitbit kesa kausapin si Vanessa. Ilang sandali lang, pansamantala siyang nagpaalam sa mga kaibigan para magpunta sa restroom. Nang hindi sinasadyang makabungguan niya ang babaeng may dala ng tray ng pika-pika. Sumabog ito sa sahig at nabasag din ang mga platitong pinaglalagyan nito na naging sanhi para makaagaw ng pansin ng mga bisita. Naku, ma'am, pasensya na po. Oh my, bulag ka ba? Kung saan-saan ka kasi nakatingin eh. Boba! Teka, I think I know you. Yeah, right. Ikaw din yung tamad na sales lady sa mall. Ba't nandito ka, ha? Gate crasher ka, no? Oh, ma'am, sumasideline lang po ako dito. Pasensya na po ulit. Lilinisin ko na lang po. Talaga? Maghintay ka lang nang makita mong hinahanap mong peste ka. Anong nangyayari, Ate Alodia? Okay ka lang ba? Teka, tutulungan na kita. Vanessa, kilala mo ang bobang to? Totoo ba na sumasideline siya dito? Dahil sa talas ng dila ni Monica,
Biglang napatingin sa kanya si Vanessa habang papatayo ito mula sa pagdampot ng mga bubog sa sahig. Kahit hindi niya nakita ang buong pangyayari, alam niyang may naargabyado base sa eksenang dinatnan niya. Samantala, agad napansin ni Monica na hindi nagustuhan ni Vanessa ang narinig mula sa kanya, kaya bigla siyang natauhan. Monica, pasensya na. Pero si Ate Alodia kasi anak siya ng manang kondesa na yaya ko mula pagkabata at kasambahay din namin. Next time, wag muna tayo manghusga sa kapwa. Siguradong hindi niya rin gusto ang nangyari. Ako na rin mismo nangihingi ng pasensya kung ano man ang nangyari kanina. Vanessa, okay lang ako. Kasalanan ko rin kasi hindi ko napansing paparating si ma'am kaya nabangga ko siya. Pasensya na po ulit, ma'am. Ganun ba, Vanessa? Ang totoo, nagulat lang ako kaya ako siya napagsabihan. Sorry, ganun lang talaga ako. But nothing personal. Sorry. Balik na tayo sa party? Dahil medyo naimasmasa na rin si Vanessa, agad na siyang hinawakan ni Monica sa braso at hinila pabalik sa party. Nataranta rin siya dahil baka mabanggit pa ng tagasilbing dalaga ang unang pagkikita nila sa mall na hindi rin maganda. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, kasalukuyang inililibot ni Olivia si Ronora. Sa isang bahagi nito, napadaan sila sa kwarto na tila museo ng mga achievement ni Vanessa. Doon nakadisplay ang lahat ng award, certificate, medals at trophies ng dalaga sa lahat ng patimpalak na sinalihan nito, pati na ang academic achievements nito. Hindi man gusto ni Ronora ang mga nakikita at naririnig na papuri ni Olivia sa sariling anak, mas pinili niyang ikubli ang inisa likod ng mga pagtango at paminsan-minsang pagngiti na tanda kunwari ng kanyang pagsang-ayon sa kanyang kumare. Samantala, ang asawa naman niyang si Ador, hindi mapigilang mamangha sa mga nakikita. Napakaswerte mo pala sa anak mo, Mare. Bukod sa maganda, napakahusay pa at napakatalino sa lahat ng larangan. Nakakatuwa. Nako, salamat. Yung iba dyan mula pa sa dati niyang eskwelahan. Sa dami, nagpasadya na kami ng isang kwarto dito sa bahay para magkasya lang ang lahat ng yan. Inspired kasi si Vanessa sa pagsusumikap ng papa niya sa ibang bansa. Kaya talagang pursigido siya sa lahat ng sinasalihan, lalo na sa pag-aaral. Kaya pag may bisita kami rito, talagang ipinagmamalaki ko ito. Pasensya na kayo ha. Tama ka naman. Tayong mga magulang kasi kahit small wins lang ng anak natin, gusto na nating ipa-frame. Ay nako, sa maniwala ko sa hindi, sa bahay namin, ilang pader na lang ang walang nakasabit dahil sa awards ni Monica. Nung minsang bumisita ang mga kaibigan niya, nahihiya na siya dahil ipinagmamalaki ko talaga mga yon. Kaya lang sa hiya niya, sinabihan niya akong itago na mga yon para naman daw mas maging aesthetic ang bahay namin. Alam mo na, dahil mapagmahal akong ina, wala akong nagawa kundi pagbigyan ng anak ko. Kaya itinago ko na lang lahat. In fairness, Mare, kahit itong lack of participation lang, ipina-frame mo pa talaga, ha? Paano hindi? International participation pala. Oh, ito asawa ko, tingnan mo. Sa Europe pa pala. Marami pa sanang gustong sabihin si Ador ngunit pasimple siyang pinandilata ni Ronora, kaya nanahimik na lang siya. Kaya lang, Mare, napansin ko, dito sa mga picture ng karamihan sa awarding ceremony ni Vanessa, mag-isa ka lang umaakyat sa stage. Ang sad naman. Buti kami ni Ador parehong present palagi sa achievements ni Monica. Alam mo na, mahalaga kasi na kumpleto ang magulang sa ganyang recognition. Pero okay lang yan. Kung wala talaga ang asawa mo di ba? Totoo naman yan. Kaya lang siguro talagang iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kahit malayo ang asawa ko, sinisiguro niya namang mabibigyan niya kami ng mas komportableng buhay. Ay, nakakaya. Kumukulo na ang tiyan ko. Gutom na yata. Sinadya ni Ador na ibahin ang usapan nang mapansin niyang papunta na sa personalan ang usapan ng dalawang babae. Alam niyang hindi sana gustong pumatol ni Olivia subalit kilala niya ang asawa niya. Walang preno ang bibig nito lalo pag nakikitang harapang may mas nakakaangat sa kanya. Dahil din sa pagbibiro ni Ador,
Pinili ni Olivia na tapusin na ang house tour kaya sinamahan na niya mga bisita pabalik sa reception ng party. Doon, makikita na hindi naman puno ng bisita ang lugar dahil maraming upuan ang bakante sa bawat mesa. Okay, let's sing for our dear celebrant, my daughter Vanessa, para makakain na rin tayo. Ma'am, wag na po. Nahihiya ako. Gutom na po ang mga bisita eh. Kain na po tayo. Tumanggi man, wala pa ring nagawa si Vanessa nang magsimula ng kumanta ang lahat. Hindi maitatatwa ang kaligayahan sa mga mata ni Olivia habang makikita ang mga bisitang nagkakantahan at nagpapalakpakan para sa kanyang unika iha. Ganon din sa mag-inang sina Condesa at Alodia. Samantala, sina Ronora at mga kasamang bisita ay peking sumasabay lang sa pagkanta at pagpapalakpak. Makalipas ang ilang sandali, habang abalang kumakain ang lahat, hindi pa man ubos ang pagkain sa kanyang plato, naisipan na naman ni Ronora na magyabang at ibida ang kanyang anak. Mukhang enjoy ka sa party mo, iha. Mabuti naman. Opo, tita. Thank you po sa inyo, lalo na kay Monica. Dahil sa kanya, kaya mas marami ang naka-attend sa party ko. Sorry din po kung medyo nakaabala pa po ako sa inyo. It's okay, Vanessa. Ganun talaga kami mag-ina. Lalo na si Monica. Mabait talaga siya at baliwala sa kanyang mapagod basta sa kaibigan niya. Ganyan siya ka-accommodating sa lahat. Lalo na sa mga bagong pasok sa school nyo. Right, Monica? Of course, Mommy. You know me so well. By the way, Vanessa, if ever may mga gusto kang pasyalan dito, let me know Pwede kitang samahan since bagong lipat pa lang kayo dito sa area. Dahil sa kunwaring pagiging concern at matulungin, napahanga ang ilang bisitang nakarinig sa mga sinabi ni Monica. Ang iba sa kanila, deretsahan pa siyang pinuri. Nang tuluyang matapos ang party, tuwang-tuwa si Ronora. Dahil pakiramdam niya, nagawa nila ng maayos ni Monica ang misyon nila sa mag-inang sina Olivia at Vanessa. Kahit pa kumukulo ang loob niya sa lantarang kalamangan ni Olivia sa kanya saan mang aspeto ng buhay. I'm impressed, anak. Ang galing mo ng birthday ni Vanessa. Very good ka talaga. Ipagkalat mo rin na palagi mo siyang tinutulungan, okay? Easy, Mommy. Ako nang bahala. Basta dagdagan mo yung allowance ko, Manonood kami ng sine ng friends ko sa weekend, eh. No problem. Pag nakita kayo ulit ni Vanessa, bentahan mo ng produkto natin, ha? May bago akong style ng bag galing sa supplier ko. Top of the line. Alam mo na ang gagawin. Ano ba naman yan, asawa ko? Pati sa anak natin kung ano-anong tinuturo mo. Dahil sa mga naririnig at sa pagbabago ng asawang si Rodora mula nang magpunta sila sa party ni Vanessa, hindi na maatim ni Ador ang ugali nito. Kaya pinagsasabihan na niya. Wala kasi itong ibang sinabi kundi ang pagkainis tungkol sa di umano'y kayabangan ni Olivia na para sa kanya ay hindi naman totoo. Mas naiinis pa si Ador na harapang tinuturuan ng asawa ang anak nila na hindi naman tinututulan nito dahil nakakahingi ng dagdag na pera sa kanyang ina tuwing sinasang-ayunan niya. Ano na naman ba yan, Ador? Totoo namang napakayabang nila. Kung mag-flex sa akin ng kung ano-ano doon sa bahay nila, hindi naman yun ang pinunta natin doon. Tapos ngayon parang sila pa ang pinapanigan mo? Hindi totoo yan, Ronora. Wala akong pinapanigan sa inyo. Ang sinasabi ko lang, kung ikaw ganyan ka, huwag mo na impluwensya ng anak natin. Abat bakit hindi? Sa kanya kahit papano may pakinabang ako. Sa'yo, naturingan kang padre de pamilya pero wala kang silbi rito. Imbis na makisama ka na lang sa aming mag-ina nang may pakinabang ka naman kahit papano, ayaw mo na nga, nang bubwisit ka pa? Sabi ko na nga ba mula pa nung ganyan nakalitan tingin mo sa akin. Alam mo, wala talaga kina Olivia at Vanessa ang problema. Nasa'yo, nukno ka na sa mayang ugali mo. Hindi habang buhay pagtitiisan kita. Patagal na kitang binibigyan ng pagkakataong magbago. Pero wala ka ng pag-asa. Napakayabang mo magsalita. Kala mo naman may ambag ka sa buhay namin mag-ina? Lumayas ka nang makita mo kung may magpapatuloy ba sa'yo. Sa laki mong yan, daig mo pang kalabaw na batugan. Sa sakit ng mga salitang natanggap mula sa kanyang asawa, hindi nagdalawang isip si Ador na lisanin ang bahay nila. Susubukan pa sana niyang isama ang anak nila, ngunit bago pa man siya makalapit dito,
Pinagsabihan na ito ni Ronora kaya mag-isa siyang naglakad papalabas nang hindi alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Akala yata nito pipigilan ko siya. Tignan ko lang kung hindi ka magmakaawa sa akin pag walang tumanggap sa'yo. Makalipas ang ilang araw, para makalimot sa gulong pinagdaanan sa pagitan nila ni Ador, walang habas na namili ng kung ano-ano si Ronora. Kahit isa sa mga binili, hindi niya tinignan ang presyo. Basta may magustuhan siya, ilalagay lang niya sa shopping cart pagkatapos ay diretso sa cashier para magbayad. Hindi alintana kung magkano man ang magagastos niya. Bukod doon, naisipan din niyang bumili ng bagong kotse na akala mo bumibili lang ng bagong t-shirt. Gusto niyang ipamukha sa asawa na baliwala sa kanya ang paglalayas nito. Para sa kanya, wala naman itong ibang maipagmamalaki kundi ang kanyang ego. Dahil nabulag sa pansarili niyang luho at kagustuhang makaangat sa iba, hindi na malaya ni Ronora na unti-unti na palang nauubos ang ipon niya. Nalugi rin ang negosyong matagal niyang ipinundar dahil na rin sa sariling kapabayaan. Ang masakit pa, tuluyan ng hindi bumalik si Ador sa buhay nilang mag-ina na mas lalo niyang ipinagnit-ngit. Walang kasing sakit, Mare. Ano nang plano mo ngayon, Mare? Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, Mare. Ni sa panaginip ko, hindi ko alam na magagawa yun sa akin ang walang yang Ador na yon. Pagkatapos kami mag-inalayasan, sinaid niya ang savings namin at walang itinira. Ngayon, hindi ko alam kung saan kami kukuha ni Monica ng panggastos dahil kahit pangkape, wala siyang iniwan sa amin. Paano ko kakayanin to lahat ng mag-isa? Pati negosyo ko lumubog na dahil na-depress ako sa ginawa ng hayop kong asawa. Calm down, Mare. I'm here to help you, okay? Kailangan mo maging matibay para kay Monica. Dahil lubog na at walang makapitan, naisip ni Ronora na samantalahin ang kabaitan ni Olivia dahil alam niyang madali itong mauto. Sa paglapit niya rito, siniguro niyang magiging epektibo ang gagawin niyang pag-arte at pagpapaawa para makuha ang loob nito. Baka ibenta ko na lang ang bahay namin tapos mangupahan na lang kami. Maghahanap na lang din muna ako ng trabaho o racket, Mare. Sa totoo lang, kung ako lang, kaya ko eh. Pero si Monica ang iniisip ko. Hindi siya sanay sa ganung buhay. Hindi kami makalapit sa ibang kakilala namin dahil siniraan na ako ni Ador sa kanila. Walang-wala ako, Mare. Huwag kang padalos-dalos. May konti pa akong naipon. Pahihiramin kita ng panimulan yung mag-ina, ha? Magsabi ka lang kung magkano. Ayoko na makaabala pa, Mare. Malaking bagay na yung may mapaglabasan ako ng sama ng loob. Bago mo lang akong kakilala pero sa'yo pa ako aasa ng tulong. Ang kapal ko naman nun. Teka, babalik ako agad. Hintay mo ako rito. Pagtalikod ni Olivia, kinusot ni Ronora ang mga mata para lalo itong mamula. Wala siyang pakialam kung nakakababa sa pagkatao niyang ginagawa ngayon. Ang mahalaga, kaawaan siya ng kumare para mas mapagtagumpayan ang kanyang misyon. Teka, ano ito, Mare? Hindi ko ito matatanggap. Napakalaki nito. Hindi ka na iba sa akin. Magagalit ako sa'yo pag hindi mo tinanggap yung tulong ko. Pay when able. Ganon ka kahalaga sa akin. Sige na. Napakabuti mo talaga. Pangako, pag nakabangon kami ni Monica, ibabalik ko ito sa'yo at may tubo pa. Matapos yon, ginantihan pa ng kunwaring mahigpit na yakap ni Ronora si Olivia. Subalit sa loob niya, naiinis na naman siya dahil pakiramdam niya, lalo lang ipinararamdam ng kumare ang layo ng yaman nito kumpara sa kanya. Kahit sa ang anggulo, hindi niya makita na tulong ang ginawa nito para sa kanya. Pagka-uwi niya, Mami, look! Almost 1 week na sa market yung latest model ng iPhone pero wala pa rin ako. Baka isipin ng friends ko naghihirap na tayo. Sinabi ko naman sa'yo, Monica. Kailangan natin magtipid. Ang dami ko pang bayarin, oh. Gastos na naman yung nasa isip mo. Oh my, Mami. Are we poor na? Ano? Ulitin mo nga yung tanong mo?
Kasi naman, Mami, dati isang sabi ko lang, bibilan mo na agad ako. Feeling ko tuloy, hindi na ako mahalaga sa'yo. Iba kasi ang sitwasyon ngayon, anak. But don't worry, matatapos din to. Magpanggap ka na lang muna sa friends mong na-delay ang shipping dahil una ka pang umorder online internationally. Kaya mo na yan. Ay, what if nandito si Daddy? Yan tayo eh. Ngayon hinahanap mo ang ama mo. O di sige, hanapin mo. Sumama ka sa kanya. Mga leche. Dahil sa sinabi ng anak, muling nanariwa ang puot niya kay Ador. Kaya hindi niya namalayang kung ano-anong masasakit na salita na rin ang binitiwan niya rito. Sa halip na sumagot, umalis na lang ito sa harap niya at diretsong lumabas na ng pinto si Monica. Manang-mana sa ama niya. Nilayasan pa ako? Mga peste talaga! Dumiretso na ng pasok si Monica. Inayos niya ang sarili bago humarap sa mga kaklase at kaibigan. Saktong nandun si Vanessa nakakwentuhan ng mga kaibigan nila. Hi, what's up? Hi, Monica. Kumusta? Eto nga, sinasabi ko sa kanila na wala pa ako ng latest model ng iPhone. Hindi ko alam na na-release na pala almost 1 week na. Jackie? Jackie? Yeah. Pinapakita namin kay Vanessa yung sa amin. Look, patingin nga nung sa'yo. Anong color yung binili mo? Nadismaya si Vanessa nang hindi siya pansinin ni Monica. Ngunit hindi pa rin ito nagpapahalata. Kahit anong pilit kasi ni Monica na pakisamahan ng dalaga, hindi niya ito magawa kaya pilit ang bawat kilos niya sa tuwing magkasama sila. Mabait lang talaga siya sa dalaga pagkaharap sina Olivia at Ronora. Na-delay daw yung shipping nung sa akin eh. Kahit last month pa in-order ni Mami abroad pagka-release sa international market. Kainis nga eh. But who cares? Darating din yun. Okay. Well, lagi ka naman talagang nauuna, right? I'm sure in no time, andyan na yun. Of course! Tsaka hindi naman tayo atat sa ganyan, no? Palagi tayo may latest model. Ewan lang sa iba. Sabay-sabay na nagtawanan na magkakaibigan na waring nagsesenyasan pa mga mata sa pagtuturo kay Vanessa. Gaya ng kanyang inang si Ronora, madali lang dinalusutan ni Monica ang pagpapanggap sa harap ng mga kaibigan niya. Minsan, pagkatapos ng kanilang klase, Wait, Monica? Bakit ba? Daig mo pa ang asong nakabuntot palagi sa amo. Hindi naman. Sabi kasi ni Tita Ronora, sabay daw lagi tayong uuwi. Nasabi rin niya ba sa'yo? Oo, pero wala akong balak isabay ka. Muna ka na. What? Hindi mo ba gets? Teka, bakit? May iba ka bang lakad? Samahan na kita if you want. O gusto mo check natin sa courier yung status ng shipment ng phone mo? Okay ka lang, girl. Tingin mo totoo yung sinabi ko kanina? As if hindi mo alam ang situation namin ngayon ni Mami. Oh, I'm sorry. Oo, tama. Pinautang pala ni Ma'am si Tita Ronora. Shut up, my God! nakahinga ng maluwag si Monica nang makita niyang halos walang tao sa paligid at walang nakarinig sa sinabi ni Vanessa. Sa isip niya, nagtsatsaga lang talaga siyang pakisamahan ito dahil sa pakinabang nilang mag-ina sa kanila rin ni Olivia. Ano? Gusto mo pa akong ipahiya dito sa school, ha? Pasensya na, Monica. I didn't mean to. Tsaka hindi ko alam na walang alam ang circle of friends natin. Anong circle of friends natin? In your dreams. Tonta ka rin pala eh. I thought smart girl ka, sabi ng mama mo. Bakit hindi mo gets na hindi ka talaga namin feel ng friends ko? Ano yung sinasabi mo? Ang sakit mo naman magsalita, Monica. Sa halip na maawa sa papaiyak na si Vanessa, tinalikuran lang ito ni Monica at tuluyang umalis. Pagod na siyang magpanggap sa harap nito. Napapatanong na rin siya kung kailan ba sila aasenso ulit na mag-ina para hindi na rin niya kailangang pagtiyagaan ang kakulitan ni Vanessa. Dahil likas ding madiskarte, makalipas lamang ang ilang buwan, muling napaangat ni Ronora ang naluging negosyo kaya balik na naman sa dating marangyang pamumuhay ang mag-ina. Tuwang-tuwa siya dahil may maipamumukha na ulit siya kay Ador. Samantala, nanggagaling naman ang saya ni Monica sa pag-asang tuluyan na niyang malalayuan si Vanessa. Mami, nakabayad ka na ba kay Tita Olivia? Ay syempre naman, anak. Ako pa ba? Maghintay ka pa ng konti. Ipag-shopping kita ulit.
Finally, Mami. I love you talaga. Naaalibadbaran na talaga ako kay Vanessa eh. Hindi ko na matagalan, my God. Pasensya na anak, pati ikaw nadamay pa. Pero don't worry, hindi na ulit tayo lulubog. Pasalamat nga yung si Olivia kahit hindi natin siya ka-level. Binigyan ko siya ng chance maging close sa akin, no? As if naman. Dahil muling umaalagwa ang kabuhayan nilang mag-ina, kasabay din nung nagbalik ang kahambugan ni Ronora. Isang araw, bumisita siya kay Olivia suot ang signature dress na bagong bili niya. Bitbit niya rin ang bagong set ng alas mula sa kanyang supplier. Dahil masyado ng pamilyar, dire-diretso lang siya sa loob ng bahay nang makitang hindi naman nakalak ang gate nila, pati na ang pinto ng bahay nito. Subalit nang makita siya ni Kondesa, agad siyang sinalubong nito matapos ilak ang naiwang gate. Oh, bakit nakatingin ka? Inggit ka ba, tanda? Kasi kahit magkandakuba ka sa pagtatrabaho habang buhay, hindi ka makakapagsuot ng ganitong dress. Che! Naku, ma'am, hindi po. Hinabol ko lang po kayo kasi basta na lang po kayo pumasok. Alam po ba ni Ma'am Olivia na darating kayo? Eh ano kung hindi? Intrimitida ka ha. Bahay to ng kumari ko, muchacha. Kaya wag ka makikialam ha. Tabi nga dyan. Ang sa akin lang po, ma'am, pwede naman po kayong mag-doorbell muna bago tumuloy. Pagbubuksan ko naman po kayo. Baka ako po kasi ang mapagalitan ng amo ko. Talagang ayaw mong tumigil, ha? Oh, here you are, Mare. Come in. Let me show you something. Marami pa sanang balak sabihin si Ronora sa matandang kasambahay kung hindi lang dumating si Olivia. Kaya kahit naiinis, agad niyang pinalitan ng ngiti ang lukot niyang mukha. Naalibadbaran man, sumunod na lang siya sa kumare na maupo sa sofa habang nakaharap sa screen ng laptop nito. Ano bang meron dyan, Mare? Mukhang excited na excited ka. Teka, hindi ka ba updated sa announcement sa school ng mga bata? Lumabas na yung ranking nila sa website, Mare. Look, syempre top 1 ang Vanessa ko. I'm so proud of her. Buti na lang naka-on yung notification sa akin kaya nakita ko agad. Ay, wow! Nice! Top 1 siya kahit iilan lang naman sila sa klase. Gusto sanang maliitin ni Ronora ang dahilan ng kasiyahan ni Olivia dahil pakiramdam niya na unahan na naman siya nitong magyabang kahit pa yun sana ang pangunahing misyon niya sa pagdalaw dito ngayon. Sa lahat pa naman ng ayaw niya, yung nauunahan ng pagiging hambog niya. Halos magniting aso siya maikubli lang ang pagkainis sa harap ng kumare. Ano ka ba, Mare? Overall ranking to, meaning ng buong level ng course nila. Teka, si Monica ba may nabanggit na sa'yo? Baka mahiyain din siya tulad ni Vanessa ko pagdating sa school achievements, kaya hindi pa nasasabi sa'yo. Ano, check natin ang rank niya? No need, Mare. Ayoko naman pangunahan ng anak ko, baka magtampo. Kami na lang mamaya sa bahay. Pero sure ako na mataas din ang rank niya. Baka nga siya pa ang first at nagkamali lang dyan sa website. Ay talaga? Nagkakamali rin ba sa official website ng school? Ang aga ko pala mag-celebrate. But anyway, kahit ano pa, feeling ko deserve ni Vanessa ang reward. May dala ka bang bagong alahas ngayon? Jewelry naman sana ang gusto kong i-reward sa kanya. Habang abalang namimili si Olivia ng alas na ibibigay kay Vanessa, medyo balisa namang pumasok si Kondesa para tawagin ang atensyon ng amo niya. Ma'am, may tao po sa labas. Kayo daw po ang kailangan. Sino daw? Sige, papasukin mo, Manang. Kaya lang, ma'am. Ano ba yun, Manang? Parang namumutla ka pa. Ako tuloy ang kinakabahan sa'yo eh. Teka, tatawagin ko na lang po sila para makausap niyo po agad. Ang weird ni Manang Kondesa ngayon. May sasabihin pa sana si Olivia ngunit natigilan siya nang makita ang mga taong tinutukoy ng kasambahay na naghahanap sa kanya. Dalawang sundalong nakauniforme at matikas ang tindig ang ngayon nasa harap na niya. Kung pagbabasehan ng uniforme ng mga ito, madaling matutukoy ni Olivia na kasamahan nito ng kanyang asawa. Nangungusap pa lang ang mga mata niya sa maaaring ibalita ng mga ito, agad nagpaabot ng pakikiramay ang dalawang sundalo sa kanya. Doon, nakumpirma niya agad ang sinapit ng mahal niyang asawa.
Ma'am Olivia! Paano? Anong? Hindi. Nung isang araw lang kausap ko pa siya. Sabi niya pa nga next month magbabakasyon daw siya. Balak na rin niyang magretiro na maaga dahil gusto na raw niya kaming makasama dito ni Vanessa. Hindi pwede. Hindi totoo yan. Nagkakamali kayo. Mahal ko. Diyos ko. Hindi. Ma'am, tibayan niyo ang loob niyo. May dahilan kung bakit nangyari ito. Mabuting tao si Sir, kaya may dahilan ang Diyos kung bakit binawi siya agad. Alam kong mahirap pero nandito kami para damayan ka, ma'am. Kailangan mong magpakatatag, lalo't hindi pa alam ni Vanessa ang nangyari. Kakailanganin ka niya, ma'am. Paano na kami ni Vanessa? Siguradong hindi niya kakayanin. Sa buong buhay niya, ilang beses pa lang silang mag-ama nagkasama. Tapos kung kailan malapit na siyang umuwi, ganito pa ang nangyari. Diyos ko, tulungan niyo ako. Manang! Habang pumapalaw si Olivia dahil sa masamang balitang natanggap, tahimik lang na nagmasid si Ronora. Nang matapos ang dalawang sundalo sa paghahatid ng balita, siya na rin ang umalalay sa dalawa palabas ng bahay. Pagbalik niya sa loob ng mansyon ni Olivia, saka pa lamang niya ito kunwaring dinamayan. Kalaunan, Ma'am Olivia, halika. Ihahatid na muna kita sa kwarto mo. Ma'am Ronora, maiwan po muna kita. Sige na, uwi na rin ako. Ikaw na muna ang bahala kay Maring Olivia, ha? Sige po, pasensya na. habang inaalalayan ng matanda si Olivia, nagsimula na rin si Ronora na iligpit ang mga paninda. Hindi man natuloy ang bentahan nila ng kumare, hindi naman siya nangihinayang. Ang totoo, lihim pa ngang natutuwa ang kalooban niya. Pakiramdam niya, sa tagpong ito, nakalamang siya kay Olivia dahil nagdadalamhati ito sa pagkamatay ng asawa. Naisip din niyang binalikan agad ito ng karma dahil sa kayabangan na ipinakita sa kanya kanina lang nung dumating siya. Mabigat ang dagok na dumating sa pamilya ng mag-inang Olivia at Vanessa, lalo na't hindi nila inaasahang sa muling pagkakataon na makikita nila ang kanilang padre de pamilya. Isa na pala itong malamig na bangkay. Mabilis na lumipas sa mga araw mula sa burol hanggang sa libing ni David na asawa ni Olivia. Ilang buwan makalipas ang kaganapang yon, hindi pa rin makabangon ang mag-ina mula sa labis na pagdadalamhati. Ganun pa man, pilit na nagpakatatag si Olivia para sa anak niyang si Vanessa. Mare, ilang buwan na ring wala si pare. Halos hindi ka na naaarawan. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tanggap? Kahit paano, naglalakad-lakad naman ako sa umaga sa garden, Mare. Kanina, hinatid ko pa nga si Vanessa sa school. Pwede ba? Hindi yan ang tinutukoy ko. Alam kong nagpapanggap ka lang na okay para kay Vanessa. Pero pwede ba? Get a life. Hindi pwedeng ganyan ka na lang palagi, Olivia. Paano ko gagawin yan? Hindi madaling mabiyuda, Mare. So please, let me mourn. Halos 1 taon mula nung huli ko siyang makita at mayakap mula nung huling magbakasyon siya rito. Tapos pagbalik niya, wala na siyang buhay. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Ano ka ba? Remember, nawalan din ako ng asawa. Nilayasan kami mag-ina, di ba? Pero hindi ako nagpatalo. Para na rin sa anak ko. Yun ang dapat mong gawin ngayon. Laban lang, Mare. Pero buhay si Adoro, Nora. Hindi mo siya nakitang inililibing. Kaya magkaiba tayo ng sitwasyon. Yung asawa mo, pwedeng nasa tabi-tabi lang at balikan ka anumang oras. Yung sa akin, wala na. Wala na. So don't compare. Malayong pagkakaiba nun, okay? Hindi inaasahan ni Ronora ang mga sinabi ni Olivia. Mula nang makilala niya ito, ngayon lang niya ito nakitang galit. Kasabay ng paglalabas ng sama ng loob nito ang walang patid na luha mula sa mga mata nito na halos hindi maubos. Subalit sa halip na maawa sa kaharap, nangibabaw pa ang lihim na pagkabwisit niya rito. Oh,
Ba't parang ako na ang sinusukat mo ngayon? Pasalamat ka nga, dinadamayan pa kita. Kung mamasamain mo pang ginagawa ko, bahala ka na dyan. Ayos ka din ah. Teka Mare, mali ka nang iniisip. Gustuhin mang magpaliwanag ni Olivia, agad siyang tinalikuran at iniwan ni Ronora. Dumiretso ito ng uwi. Habang nagpapalamig ng ulo mula sa pagkabwisit sa kumare, nag-isip siya ng maaring gawin kung paano makabawi. Sa pagbisita kasi niya rito kanina, gusto lang niyang makibalita sa yaman nito lalo na ngayong byuda na at kung may naiwan bang kayamanan ang asawa nito. Ilang sandali pa habang nakatitig siya sa kawalan, ginulat siya ni Monica. Mami! Oh, Monica, mukhang ang saya mo ah. Kumusta? Siyempre naman, Mami. May good news ako. May na-receive kang award? Ay, wala, Mami. Sus, wala naman pala. Ano nga? Naiinsulto man sa simpleng pagkadismaya ng ina, binaliwala na lang yun ni Monica. Mas mahalaga kasi ang ibabalita niya kung bakit siya masaya. Kanina kasi sa recognition, pagkatanggap ni Vanessa ng medal, dapat may speech siya. Pero sa halip mag-speech, my God, nagngangawa ba naman sa mic? Kasi para daw sana sa daddy niya yung medal niya. Like, as if naman may pakailam kami. Akala yata kakaawaan siya. Nakakairita kaya. Sa mic ba naman umatungal? Kaya si Dean kinuha na sa kanya yung mic tapos pina-assist siya pababa ng stage. Eksena talaga. Tawang-tawa kami ng friends ko. Hindi pa man natatapos ang kwento ni Monica, nagtatawanan na agad ang mag-ina na para bang ipinagbubunyi ang pagkapahiya ni Vanessa. Masama man ang ginagawa nila, ngunit para kay Ronora, napalaki niya ng maayos ang anak dahil siyang sinusunod nito higit sa lahat. Para sa kanila, dahil sa pinagdaraanan ng mag-inang Olivia at Vanessa, tuluyang malulugmok ang dalawa hanggang bumagsak ang kabuhayan ng mga ito. Alam mo ba, Mami? Nabalitaan ko rin na naghihirap na sila. Kaya wala nang silbi na pagtiyagaan ko siya kasi wala na tayong pakinabang sa kanila. Para makumpirma ang ibinalita ni Monica, agad binisita ni Ronora si Olivia kinabukasan. Plano niyang magkunwari na makikipagbati na rito. Mare, pasensya ka na nga pala nung nakaraan ha. Nabigla lang ako kaya ako nasabi ang mga yun. Patawarin mo ko. Naku Mare, pasensya na rin. Hindi rin maganda ang mga nasabi ko sa'yo. Wala na yon. Basta okay na tayo ha. Habang nag-uusap ang dalawa, sakto namang lumabas si Alodia na may bitbit na malaking bag. Tahimik lang na nagmasid si Ronora sa pag-uusap ng dalawa. Ma'am Olivia, mawalang galang lang po. Magpapaalam na po ako. Alodia, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin ha. Mag-iingat ka. Pagpasensya mo na tong kaunting maidadagdag ko na pambaon mo sa bago mong pagsisilbihan. Mag-iingat ka. Maraming salamat din po sa lahat, ma'am. Pag day off ko po, dadalawin ko na lang si nanay dito. Mauna na po ako, ma'am. Tuluyan nang umalis ang isa pang kasambahay ni Olivia at inihatid pa ito ng kanyang ina na si Condesa palabas ng gate. Ayaw man ni Olivia, ngunit kailangan niyang magbawas ng kasambahay dahil wala na siyang kakayahang sweldohan ito. Unti-unti na rin kasing nauubos ang natitirang ipon niya. Mare, bakit mo pinalayas? Ano na naman ang nagawa niyang katangahan? Wala siyang nagawa, Mare. Hindi ko siya pinalayas. Kinausap ko lang na maganap na muna ng ibang mapapasukan kesa naman magstay siya rito ng walang sweldo. Ha? Bakit naman siya hindi susweldo kung nandito siya? Masakit mang aminin pero wala akong ipon ng buhay pa si David. Kampante kasi akong anytime pag nanghingi ako o kahit hindi, may padala siya sa aming mag-ina. Pero ngayon, paubos na yung natitirang panggastos namin. Kaya nagbawas ako ng tao. Yung makukuha naman naming benepisyo mula sa trabaho niya. Dahil nga wala na siya, baka matagalan pa dahil marami pang pagdadaanan. Lihim na tumalon sa tuwa ang puso ni Ronora sa narinig. Pakiramdam niya, kumpirmasyon din niyo na mas nakakaangat na siya ngayon kay Olivia. Ganun pa man, nagkunwari siyang naawa sa kumare at handa niya itong tulungan.
Inalok niya itong pautangin ngunit tumanggi ito dahil hindi sigurado kung kailan siya makakabayad dahil wala naman siyang trabaho. Dito na binigyan ni Ronora ng ideya ang kumare tungkol sa mga alas at bags na binili sa kanya na magandang investment ang mga yon. Ipinaliwanag ni Ronora kung paanong pakikinabangan ng mga nasabing investment ngayong nagigipit na si Olivia. Kaya agad-agad nitong inilabas ang lahat ng binili niya noon sa kanya. Sa isip ni Olivia, laking pasasalamat niya na nakinig siya noon sa kumare na bilhin ang mga paninda nito dahil ngayon, ang mga ito rin ang magtatawid sa kanilang mag-ina sa panahon ng kagipitan. Biglang kumunot ng bahagya ang noon ni Olivia at napalitan ang kanyang ngiti nang ipakita ni Ronora ang kabuuan ng presyong maaari niyang makuha kapalit ng mga inilatag niyang gamit sa mesa. Mare, para sa mga bag pa lang to, tama? Naku, Mare, hindi. Sa lahat na yan. Kasama to mga set ng alahas mo. May iba ka pa bang natatago dyan? Wala na, Mare. Yan na lahat yun. Parang sobrang bagsak presyo naman yata. Halos 10% na lang ang value mula sa binayaran ko sa'yo nung binili ko noon. I know na somehow magde-depreciate ang value dahil nagamit ko na. Pero sobra naman yata to. Recompute mo kaya ulit, Mare. Teka, parang nagdududa ka pa sa akin ha. Sa tagal ko sa negosyong to, hindi ako pwede magkamali. Tama ka, gamit mo na yan. Ayan o, hindi lang sign of usage. May bawas pang bato yung gilid ng singsing. Eto namang isa medyo deformed na. O tignan mo tong isang bag, ang dumi na. Hindi mo kasi naingatan sa paggamit. Pag binenta ko yan, halos wala na rin akong tutubuin sa presyong bigay ko sa'yo. Tapos pagdududahan mo pa ako? Bukod sa ipinamukha niya kay Olivia na hindi ito maingat sa gamit dahil sa mga depektong nakita niya sa mga ito, sinadya rin niyang ibagsak ang presyo para siguruhing malaki ang kikitain niya pag binenta sa iba mga ito. Ganun pa man, sinubukan pa ring humirit ni Olivia sa kanya. Mare, hindi naman ako iba sa'yo, hindi ba? Baka naman may maidagdag ka pa. Naku, yan ang hindi maganda sa negosyo, Mare. Malas yan. Yung pati pinagsamahan natin, idadamay mo. Tama ang turing ko sa'yo sa bawat item mo. Hindi ko naman maisasama sa pagbebenta ko ang pagkakaibigan natin, tama? Kaya tapat na yan. Kung ayaw mo, pwede mong bulukin na lang ang mga yan sa cabinet mo. Ayaw man sana ni Olivia, ngunit sa takot na baka hindi na siya tulungan ni Ronora, pumayag na lang siya sa presyong sinabi nito kesa nga naman mabulok ang mga gamit ng walang pakinabang. Malaking tulong na rin ito para kahit papano may panggasto sila ni Vanessa sa mga susunod na araw. Nagsimula na ring magbago ang buhay ng mag-inang Olivia at Vanessa. Ma'am, siya nga pala ang suki ko. Murang paninda niya ritong gulay kesa sa iba. Laging sariwa pa. Ganun ba, Manang? Salamat sa tip ha. Saan ka naman bumibili ng prutas? Doon sa dadaanan natin palabas. Panghuli na natin yon para isang ikutan lang tayo dito sa palengke. Sige, tama, Manang. Salamat at hindi mo kami iniwan ni Vanessa kahit minsan nadedelay ang pagpapasweldo ko sa'yo ha. Hanggang oras ng kagipitan namin, nandyan ka pa rin. Walang anuman, ma'am. Hindi na kayo iba sa akin ni Sir David, pati si Vanessa. Para ko na rin kayong pamilya. Hindi man sanay sa gawaing bahay, sinimulan na ni Olivia na aralin ang mga yon para hindi mahirapan si Manang Kondesa na mag-isa na lang ngayon na naninilbihan sa kanila. Hirap man sa una, sinisikap niyang lumaban at palaguin ang mga pinagbentahan ng mga alahas at bag niya. Naganap din siya ng mapagkakakitaan dahil hindi ganun kadaling ibenta ang nag-iisang naiwan ni David sa kanya na ari-arian na mansyon na tinutuluyan nila ngayon ni Vanessa. Kundi babaratin ng ahenteng magbebenta, mismong mga buyer ang nambabarat sa kanya. Kaya pinagsisikapan na lang niya ang buhay kesa ibenta ito ng palugi. Nang minsang nagwawali siya sa harap ng bakuran, narinig niya ang ibang kasambahay ng mga kapitbahay na pinagchichismisan ng buhay nilang mag-ina at kung paano sila naghihirap na ngayon. Ma'am, ako na po dyan. Huwag niyo nang pansinin ang mga narinig niyo. Puro chismis lang ang alam ng mga yan. Sana lang huwag maapektuhan si Vanessa ng pagkalat ng balitang to. Lingid sa kaalaman ni Olivia,
Ilang linggo na rin palang tinitiis ni Vanessa ang pangungutya ng iba dahil sa kasalukuyang estado nilang mag-ina. Sa sobrang stress, apektado na rin hindi lang ang pag-aaral niya kundi pati na ang kalusugan niya. Nang minsang sukang-suka siya dahil sa stress, saktong nasa banyo rin si Monica pati ang mga kaibigan nila. Yak! Sabi ko na nga ba ikaw yan. Dito ka pa sumusuka. Hindi na lang doon sa damuhan sa labas. Kadiri ka. Mukhang masama ang pakiramdam niya, Monica. My God, Jackie. Magpapadala ka ba sa drama niyan? Baka nga dinudukot lang niya yung lalamunan niya para masuka, para magpaawa. Hindi totoo yan, Monica. Sobrang stress kaya ako nagsusuka. Kaya sana wag mo nang dagdagan pa. Sino naman ang nasusuka dahil sa stress? Teka, baka naman buntis ka. Anong buntis? Nasisiraan ka na ba? Hoy girl, sinong sinasabihan mo na nasisiraan ha? Buisit ka! Kung ano-ano kasing naiisip at sinasabi mo. Wow, palaban yan? Let's see kung hanggang saan ka aabot pag pinagkalat kung utu-utu ka na nga. Disgrasyada ka pa! Naiwang mag-isa sa banyo si Vanessa nang sumunod lahat ng kaibigan nila palabas kay Monica. At tinutuo nga nito ang banta sa kanyang ipagkakalat ang ibinibintang nitong kalagayan niya. Pagkalipas pa ng mga araw, kalat na sa buong eskwelahan na buntis siya at disgrasyada. Dahil likas na mahiyain, halos wala siyang mukhang maiharap sa eskwelahan dahil hindi niya rin kayang ipagtanggol ang sarili. Vanessa anak, bakit ka umiiyak? Ma'am, lipat niyo na lang po ako ng school. Kahit saan, basta ilipat niyo na lang po ako. Oh, anong problema anak? Sabihin mo kay mama. Ikinwento lahat ni Vanessa sa inang pinagdadaanan, lalo sa kamay ni Monica. Hindi naman makapaniwala si Olivia sa narinig. Masakit sa loob niyang malaman na matagal na palang may pinagdadaanan ng anak, ngunit ngayon lang niya nalaman. Hindi kasi nito ugaling magsumbong at kilala niya ang anak bilang matiisin. Kaya alam niyang labis na ang dinaramdam nito para magdesisyon nitong magsabi na sa kanya. I'm sorry anak, hindi ko alam na ganyan pala kabigat ang pinagdadaanan mo. Bukas na bukas din, aayusin ko ang pag-transfer mo. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako at si Manang para sa'yo. Hindi tama na may nanggaganyan sa'yo, Vanessa. May balik lahat ng kasamaan nila sa'yo. Tandaan mo yan. Manang, salamat po at palagi kayong nandyan para sa amin ni Mama. Namimiss ko rin tuloy si Ate Alodia. Sana nakinig ako sa kanya noon na wag nang ipilit ang sarili ko sa grupo ni Monica. Matapos yun, isinugod nila sa ospital si Vanessa dahil halos mawalan ito ng hangin sa paghinga dahil sa sobrang iyak. Tanging si Manang Kundesa na lang ang kaagapay ng mag-inang Olivia at Vanessa ngayon. Ramdam ng matanda ang labis na pinagdaraanan ng kanyang mga amo. At para sa kanya, hindi niya hahayaang habang buhay apihin ang mga ito dahil napakabuti nilang tao. Ma'am, pinakiusapan ko muna si Alodia na mag-day off sa pinapasukan niya para makatulong niyo sa pagbabantay kay Vanessa dito sa ospital. Uuwi na muna ako para asikasuhin ang mga gamit niyong ipadadala ko sa kanya rito. Maraming salamat po, Manang Kundesa. Pagka-uwi, hindi ang mga gamit na dadalhin sa ospital ang inasikaso ng matandang kasambahay. Sa halip, inilabas nito ang lumang aklat na matagal niya nang itinatago sa pinakailalim ng kanyang aparador sa kwarto. Binana pa niya ito sa lolo niya nung dalaga pa siya at iningatan ng mahabang panahon. Hindi niya lubos na maisip na darating pa ang pagkakataon na magagamit niya ito. Sa harap ng aklat at itim na mga kandilang sinindihan, inusal niya ang orasyon mula rito. Paulit-ulit yun hanggang mamatay ang apoy ng itim na kandila na hudyat na magsisimula ng gumana ang epekto ng orasyong inusal niya. Sa kabilang banda, matapos ang ilang araw, Ma'am, siguradong matutuwa ka sa dala ko ngayon. Limited style to kaya wag mo nang pakawalan. O ayan, para mas ramdam mong surprise, ikaw na maglabas sa box niyang necklace. Biglang nabitawan ng kliyente ang kahon ng buksan niya ito. Dahil sa halip na kwintas,
Isang maliit na ahas na kakaibang kulay ang gumapang palabas dito. Nagulat din si Ronora dahil sigurado siyang kwintas at hindi ahas ang laman ng kahon nang i-check niya ito sa bahay bago siya umalis kinaumagahan. I'm sorry, ma'am. Isa itong pagkakamali. Pasensya na po. At, teka, ma'am, huwag po kayo umalis. Sa takot ng kliyente, parang wala itong narinig mula kay Ronora at nagmadali itong dinampot ang bag at tuluyang umalis. Naiwang nagtataka si Ronora kung saan nanggaling ang ahas at kung saan din ito lumusot matapos gumapang palabas ng kahon kanina. Samantala, O, diba tama ako? Buntis siya. Magpapatransfer ba yun kung hindi? Tatahimik, nasa loob pala ang kulo. Puro kasi kayabangan. Yun pala, may ang kinakalandian din pala. Deserve! Ano ka ba? Hindi naman tayo sure dyan. Tingin ko nga may sakit lang talaga siya, Monica. Ayan ka na naman eh. Pinagtatanggol mo pa siya, Jackie. Nakita na nga natin nagsusuka ng walang dahilan, di ba? Ewan ko sa'yo. Gusto mo, sumama ka na rin sa malandig yon. tatawa pa sana si Monica nang bigla siyang parang nabilaukan. Sa hindi malamang dahilan, kasabay nun, parang may hangin na unti-unting pumapasok sa lalamunan niya na diretso sa kanyang tiyan, kaya hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Tatayo na sana siya para humingi ng tulong nang mapansin niyang biglang paglobo ng kanyang tiyan. Teka, anong nangyari? Bakit ang laki ng tiyan mo, Monica? Ewan ko. Tulungan niyo ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Sandali, hintayin mo kami dito. Tatawagin namin yung school nurse. Pero bago pa man makabalik ang mga kaibigan, nagdesisyon na si Monica na umuwi na lang nang hindi niya rin makontak ang kanyang ina. Umahangos niyang nadatnan si Ronora sa bahay na parang balisa rin. Subalit nang makita siya nito, agad itong kumilos para dalhin siya sa ospital nang sabihin niyang hindi niya nakaya ang labis na sakit at paghilab ng kanyang tiyan. Nurse, nasaan ang doktor? Pakicheck naman ang anak ko, please. Teka, mukhang manganganak na siya. Magpapatawag lang po kami ng OB para sa kanya. Hoy, hindi buntis ang anak ko. Bilisan mo nang tumawag ng doktor. Hindi namin alam kung bakit biglang lumobo ang tiyan niya. Dalian mo na. Pinakalma lang ng nurse si Ronora at sinabihang hintayin na lang ang doktor. Matapos ang ilang sandali, may dumating na doktor para suriin si Monica. May ipinagawa ring ilang laboratory test sa kanya. Matapos lumabas ang resulta ng mga yun, ipinaliwanag ng doktor na wala silang makitang anumang dahilan ng pinanggagalingan ng paghilab at pagsakit ng tiyan ni Monica, lalo na ang paglaki ng tiyan nito dahil ayon sa resulta, normal naman ang lahat. Nang marinig ang sinabi ng doktor, bumulong si Monica sa kanyang ina. Mami, gusto ko nang umuwi. Ayoko dito. Sobrang baho. Tsaka okay na po ko. Biglang nawala ang sakit ng tiyan ko. Sure ka ba? Okay ka na? Opo. Tsaka sabi ni Doc, malamang bloated lang ako. Uwi na po tayo. Matapos ayusin ang bayarin sa emergency room, dumiretso na sa parking sina Monica at Ronora. Ngunit sa hindi kalayuan, nakita ng mga ito sina Olivia na sakto ring sumasakay sa kotse, kasunod si Manang Kondesa. Napatitig pa nga ang matanda kay Ronora nang mapalingon ito sa kinaroroonan nilang mag-ina, subalit hindi niya na ito pinansin sa kagustuhang makauwi na rin. Ilang araw makalipas ang tagpong yon. Aray ko, Mami. Ang sakit na naman ng tiyan ko. Parang may lalabas na kung ano. Magpahinga ka kasi para hindi sumakit ang tiyan mo. Cellphone ka pa kasi ng cellphone dyan. Ano ba yan, Mami? Naisip mo ba yan? Ang sakit na nga ng tiyan ko. Tingin ko inaartehan mo lang ako eh. Pumirmi ka na nga muna para makapagnegosyo naman ako ng maayos, Monica. May kakausapin pa akong kliyente. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagka-cancel ang mga nakakausap na kliyente ni Ronora. Yung mga natira niyang paninda, puro may defect na rin. Ayaw din siyang bigyan ng bagong paninda ng supplier niya dahil malaki pa ang kulang niya rito. Yung as na nakita nila ng kliyente niya nung nakaraan, ilang beses na ring bumulaga sa kanya kahit pa iba't ibang kahon ng alahas ang binubuksan niya kaya litong-lito na rin siya sa kung anong nangyayari. Habang nag-iisip, muli niyang narinig ang palahaw ni Monica. Nang takbuhin niya ito sa kwarto, laking gulat niya sa nakita.
Mami, hindi ko na kaya. Tanging ito lang ang nasabi ni Monica nang datnan niya at kasunod nun ay sumuka ito nang hindi niya maipaliwanag kung ano. Hindi niya matukoy kung anong insekto o hayop ba ang kasama sa nakita niyang isinuka ng anak. Subalit para wag matakot ito, agad siyang kumuha ng panlinis. Dahil patuloy pa ring nag-iisip kung bakit walang nakikitang problema sa kanyang anak sa ospital, nagdesisyon siyang ipatingin naman ito sa manggagamot na walang kinalaman sa siyensya. Palabas na sana siya ng bahay para ihanda ang kotse nang makita niya si Manang Kondesa na tahimik na nakatayo sa labas ng gate at nakatingin lang sa kanya. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Gusto ko lang malaman kung tinatablang ka na at kung nagsisisi ka man lang ba. Teka, sinasabi ko na nga ba, may sumasalbay sa aming mag-ina. Kagagawan mo to, tama? Kaya ka nandito ngayon, para makita kung naghihirap pa kami. Walang hiya kang matanda ka? Dapat lang sa inyo yan. Pati ang mga taong laging mabuti lang naman sa inyong mag-ina, sinaktan ninyo. Kaya dapat lang na pagbayaran nyo ang kasamaan nyo. Mga oportunista kayo. Sa kabila ng pinagdaanan nyo, hanggang ngayon, niwala kang pagsisisi. Sa sandaling yun, biglang bumalik ang lahat sa isip ni Ronora na nagawa nilang mag-ina sa mag-ina ring sina Olivia at Vanessa. At kung anong relasyon nila sa matandang kaharap para ito ang maningil sa kanya ngayon. Naisip din niya ang hirap na pinagdadaanan ni Monica. Kaya parang biglang bumaliktad ang mundo niya at napatanong sa matanda. Manang, walang kasalanan ng anak ko. Huwag mo siyang idamay sa mga nagawa ko. Tama, dahil lahat yun, itinuro mo lang din sa kanya. Hindi ko siya idinamay. Sadyang bumalik lang sa inyo ang nagawa niyong kasamaan sa kapwa. Ikaw ang nandamay sa kanya dahil sa maling turo mo. Ngayon, walang ibang makagagamot sa inyo kundi ang tadhana at kung anong itinakda. Gagaling pa rin siya. Pero depende kung paano mo gustong baguhin ang kaparusahang dulot ng iyong kahambugan. Hindi ko po kayo maintindihan, Manang. Anong dapat kong gawin para gumaling ang anak ko? May pagkakataon pa, Ronora. Panahon na para magnilay ka. Matapos yun, tila may ipo-ipong dumaan at nang mapapikit si Ronora dahil sa pagkakapuwing. Pagdilat niya, wala na rin ang matandang kanina lang ay kausap niya. Sa kinatatayuan ng matanda kanina, isang kandilang itim ang naiwan. Dinampot niya ito at muli siyang pumasok sa bahay. Sa paghawak niya sa kandila, para siyang natauhan at nakaramdam ng tila kuryente sa katawan na hudyat sa mga susunod niyang dapat gawin. Nang sumunod na araw, dumating agad si Ador sa kanilang bahay nang tawagan niya ito. Anak, nagpaalam ka na ba sa mami mo? Opo, Daddy. Pero wala naman siyang kibo. Ayaw din niyang lumabas ng kwarto. Hayaan na muna natin siya. Magiging maayos din ang lahat. Balang araw, makakabalik ka rin dito. Halika na, ako na ang magbibitbit niyang bag mo. Sa itaas ng kwarto, nakatanaw lang si Ronora sa bintana habang papalabas ng gate ang kanyang mag-ama. Nagdesisyon siyang ipasundo si Monica kay Ador dahil alam niyang hindi na siya nakakabuti sa kanyang anak. At panahon na para makasama naman ito ng ama na mula pa nung una, walang hinangad kundi kabutihan nilang mag-ina. Pinili niyang ayusin ang mga pagkakamali at sinimulan niya yon sa pagbabalik ng mga alahas at bag pa ni Olivia na natira pa sa kanya at hindi niya naibenta sa hindi malamang dahilan. Nanghingi rin siya ng tawa dito. Ganon din kay Vanessa sa nagawa ni Monica rito na labis na nakaapekto sa kalusugan nito na ngayon kinailangan pang sumailalim sa therapy. Dahil likas na may busilak na puso, pinatawad naman siya ni Olivia. Ngunit pinutol na nito ang anumang ugnayan nilang mag-ina sa mag-ina rin na itinuring nilang kaibigan, subalit sinaktan lang sila. Namuhay ng payapa sina Olivia at Vanessa at bumalik ang dati nilang buhay
nang matanggap ang mga pinamana ng nasira niyang asawang si David. Hindi man sila kumpleto dito sa lupa, buo naman ang pagkatao nila. Habang si Ronora naiwang mag-isa dahil hindi na muling bumalik ang kanyang mag-ama, sa halip, nag-iwan lang ito ng matinding leksyon sa kanya na ang pagiging hambog hindi dapat pinagyayaman. At higit sa lahat, hindi dapat ipinamamana sa anak. Dahil ngayon, bukod sa nag-iisa na lang siya at walang karamay, naubos na rin ang kanyang yaman. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko ha. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Arlene Caso Ramos na first commenter natin, Maria Oros, Ermeline Asedera from Macau, at sa asawa at mga anak niya dito sa Pinas na sina Erky, Kiko at Ken, Ronald Belsa Bahado, Chris Villanueva at Adrian Bahado from Imus Cavite, Meldy, Purificacion Fernandez Dulay from Riyadh, Saudi Arabia, Rose Jean Magbato, Richelle Ann, Arabella Amurao, Jessica Mari Ramos, Al San Jose from Bacoor, Cavite, Demi Crisman Sila da Cabrera, Given Tibag, Leonisa Cobo, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Sinayang, Mama Sara at Hipag Michelle from Balagtas, Bulacan, Bella Abellano, Joy Manlapas, Lydia Lopez, May Roland Pino, Phoebe Ranyada, Belen Malbas, Tina Dekit, Inday from Bahrain, Gladys De Roda from Kuwait at sa friends niya na sina Tami, Sheila at Rhea na mga OFW ng Middle East, Rosario Tan, Raven Tennyson, Chanchan Amigo from Novaliches, Mary Angeline Palas at sa tatay mo po na si Jose Cutaran Palas, babaeng Bicolana from Qatar, Angel Shane at Laniba family na sina Elvin, Angeline, Angel, Angeline at Angelo from Mainit, Surigao del Norte, Carlene Sosa from Lemery, Batangas, Diane Elizabeth De Castro from Batangas, Josephine Beroya, Hilda Arugay at kay Joji and Dang Arugay ng General Trias Cavite, Mary Ann, Mestisang Bangus from Japan, Cute Survivor from Japan, Tess Watanabe from Japan, Sean Fahilan, Mona Lisa Gealon, Delia Dancel from Alpine Mountain, Germany, Athena Waniwan from Santa Maria, Bulacan, Emelinda Valencia from Ilocos Norte, Aurora Buenavista, Yushan Kingston Loom, Julie Saballero, Mirna Ahero Dabu from Zambales, Mila Lili, Levi Duruin, Marites Nalika, Marishan 22, Isareli Nalger, Patty Blen, Margie Basco, Mitsuhachi, Chris Ray Agudo from Davao City, Sheila Awais Muhammad from Japan, Health Wealth 8886, Shen Kabutahe at Honey Austria. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillia ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling ka Tupot, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong mga masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!